simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang Commission on Elections laban sa kumakalat sa social media na umano'y naghahanap at tumatanggap ng aplikasyon para sa poll watchers at machine operators ang ahensya para sa darating na halalan. Binigyan din ng COMELEC na ipinagbabawal ng batas na ito ay mag-hire ng poll watchers. Paliwanag ng COMELEC, ang mga poll watchers ay itinalaga ng mga kandidato, political party at hindi ng gobyerno. Babala ng COMELEC, huwag basta magbibigay ng personal na impormasyon sa mga hindi verified account. Hataw Balita ngayon. Nananawagan ng Commission on Elections sa mga kabilang sa vulnerable sector na bumoto ng maaga. Ayon sa ahensya, mayroon nang itinalagang early voting hours mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga kung kailan maaaring bumoto ang mga senior citizens, buntis at may kapansanan. Paglilinaw ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kung hindi man makabot sa mga nasabing oras ay mayroon pa ring priority polling place upang masigurong magiging maalwan ang pagboto para sa kanila. So yun po ay option lang naman natin binibigay kung gugustuhin na nakatatanda at may kapansanan o nagdadalang tao na makaboto separate at hindi nahahalo sa karamihan. Meron po tayong priority polling place sa lahat ng ground floor ng paaralan na yan na may second floor, third floor. Pwede pong doon sila bumoto. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Department of Energy na walang magiging aberya sa darating na halalan dahil sapat ang supply ng kuryente sa bansa. Ayon sa ahensya, puspusan ang kanilang koordinasyon sa mga power distributor at iba pang kaugnay na ahensya upang matiyak ang seguridad at kahandaan ng enerhiya bago at pagsapit ng eleksyon maging sa mga araw ng bilangan. Sa panig naman ng Meralco, tiniyak ng kumpanya na magiging maayos ang kanilang serbisyo at hindi magkakaroon ng problema sa Lunes, araw ng halalan. Unang-una, pag doon sa ating mga power suppliers o mga generating companies, ang ating advisory na in-issue sa kanila ay dapat lang buong capacity ng kanilang planta ay available pagdating ng araw ng election. Supply is more than adequate. Nag-improve yung supply situation natin. Ibig sabihin, tumaas yung capability ng mga planta na mag-deliver ng kuryente. Hataw Balita ngayon. Hindi pinayagan ng Commission on Elections ang European Union election observers sa hiling ng mga ito na pumasok sa loob ng presinto sa araw ng eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi ito maaari dahil ipinagbabawal ng batas at isang election offense. Nakasaad sa Section 192 ng Omnibus Election Code na ang pwede lamang pumasok ay mga miyembro ng electoral boards o Board of Election Inspectors, watchers at kinatawan ng COMELEC para umasiste sa mga botante na bumoboto. Nilinaw ni Chairman Garcia, papayagan naman silang maging observer basta wag lang sa loob ng mga presinto. Anybody can roam around. Okay lang na umikot. Pero pagdating sa presinto, very specific, very clear ang batas sa kung sino lang ang pwedeng pumasok sa loob ng presinto. And again, pwede naman pong mag-watcher, pwede naman pong maging observer sa labas ng presinto. Kasi nakikita rin naman kahit ng media ang nangyayari sa loob ng presinto. Hataw Balita ngayon. Nananawagan ang environmental advocacy group na Eco-Waste Coalition sa mga kandidato na tumulong sa pagpapanatili ng kalinisan sa araw ng halalan. Sa isang pahayag, nakikiusap ang grupo sa mga ito na sumunod sa Ecological Solid Waste Management Act at iwasan ang pagkakalat tuwing nangangampanya. Dapat nila na hikayati ng mga kandidato ang kanilang mga supporters na maglinis ng venue ng kanilang meeting de avance at huwag itong gawing dump site. Dapat din nilang ipatupad ang no smoking, no vaping policy upang hindi makadagdag sa polusyon.
Dagdag pa ng grupo, dapat na iwasan na ng mga kandidato ang paggamit ng plastic para sa poll watchers at paglalagay ng mga tarpaulin ng mga pagpapasalamat o signages para sa mga supporters. Hataw Balita ngayon. Samantala, tatanggap ng muli ang Land Transportation Franchising Regulatory Board ng aplikasyon para sa mga magpapakonsolidate ng prangkisa para sa kanilang mga jeepney simula May 14. Ayon sa ahensya, walang deadline sa aplikasyon para mabigyan ng sapat na panahon ang mga operator at kooperatiba na gustong sumali sa programa. Ayon kay LTFRB Chief Attorney Chopilo Guadis III, sa ngayon ay tatansyahin muna nila kung ilan ang nag-consolidate mula sa 15% na hindi sumama ng unang ipatupad ang consolidation. And then pag substantial na po, then we will eventually put a closure to the first phase of the industry consolidation. Hindi naman po dahil yung industry consolidation po will only be limited doon sa areas na hindi pa nasa-serve. Hataw Balita ngayon. Magkikipagpulong si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa iba pang respondent sa kaso isinampa sa Office of the Ombudsman kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kalihim, ipinatawag niya ang mga ito upang makapag-usap patungkol sa legalidad ng kaso at kung paano nila ipagtatanggol ang kanilang sarili. Itong Martes, inatasan ng Ombudsman si Remulla at ang iba pang opisyal ng pamahalaan na sagutin ang report na isinumiti ni Senator Amy Marcos mula sa pagdinig ng senador. Sa report, sinabi nitong posibleng masampahan ng kasong kriminal at administratibo si Remulla dahil sa nangyari sa dating Pangulo. Hataw Balita ngayon. Kumpiyansa ang Philippine Statistics Authority o PSA na mapapabagal ng murang bigas ang inflation rate sa bansa. Sa huling datos na inilabas ng PSA, bumagal pa sa 1.4% ang inflation rate at malaking kontribusyon dito ang pagbaba ng presyo ng bigas. Naniniwala naman ang Malacanang na kayang maabot ng administrasyon ang tinatarget na 2.3% na inflation rate para sa kabuuan ng taon. Lalo na't pinaplano ng pamahalaan na ipatupad ang programa na 20 pesos na kada kilo ng bigas sa buong bansa. Nakikita po natin na ang ginagawa ng gobyerno po. Sa ngayon po, meron po tayong maximum suggested retail price na 45 pesos per kilo sa ating pong bigas. Kung magpapatuloy po yon, given din yung mataas na presyo ng bigas nung nakaraang taon, base po sa base effect, magkakaroon pa din po tayo ng tuloy-tuloy na pagbaba ng inflation ng bigas. At malaki po yung weights kasi na tinatawag, no, o yung ambag ng bigas sa kabuuhan ng CPI, ng Consumer Price Index, and of course ng inflation rate. Hataw Balita ngayon. Nakapagtala ng 5.4% na gross domestic product o GDP growth ang Pilipinas sa unang quarter ng taon. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority, pinakamalaking nag-ambag sa paglago ng ekonomiya ang sektor ng pagnenegosyo tulad ng tindahan at pag-aayos ng sasakyan. May malaking contribution din ang remittance at insurance sector, maging ang manufacturing. Naniniwala ang ekonomista na si Michael Ricafort na makakaasa ng dagdag na trabaho at mas mataas na kita sa bansa kung magpapatuloy ang positibong takbo na ekonomiya sa bansa. Kasi yung oportunidad nandoon eh. Yung, lalo na, syempre, paano mo masusukat yan? Yung may mga hanap buhay o trabaho, may kita, no? Yung dagdag kita. Tapos, syempre, yung mga oportunidad, no? Pag may mga bagong investments na dumadating, nag-create yan ng maraming trabaho, kung ang negosyo nag-expand. Hataw Balita ngayon. Sisimulan na ng Department of Education ang pilot study para sa bagong curriculum ng senior high school. Sa ilalim ng bagong programa, gagawin na lamang 5 ang core subjects sa halip na dating 15. Ang mga core subjects ay kinabibilangan ng effective communication o mabisang komunikasyon, life skills, general mathematics, general science at pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. Bukod dito,
mamimili na lang ang mga estudyante ng academic electives na kailangan nila. The key competencies from the current core subjects have been streamlined, reducing the original 15 core subjects to just 5. These subjects will now be offered throughout grade 11 instead of being limited to just one semester. So this is offered to be in 1 year. All senior high school students are required to take the core subjects. Hataw Balita ngayon! Hataw Balita ngayon! Paalala po sa mga maglalakbay, siguraduhin nasa maayos na kondisyon ang inyong sasakyan bago bumiyahe. Sugatan ang mga sakay ng isang tricycle matapos magsalpukan ng isang motorsiklo sa barangay Tangob, Bacolod City. Nabangga umano ang motorsiklo dahil wala itong ilaw. Samantala, sa Bacolod pa rin, nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue ang isang lalaking sugatan sa isinagawang operasyon ng pulis. Si Lizel Nael, humahataw. Hataw Balita ngayon! Ang balong kong sakit, sir, ha? Sakit, de? Wala. Why ko, sir? Wala na. Sige, check ta lang, sir, ba? Si Mia, kapan na ba siya nga sakit? Gasakit sa likod mo? Anim ang sugatan sa banggaan ng isang tricycle at motorsiklo sa barangay Tangob, Bacolod City, alas 3 ng madaling araw, 8 ng Mayo. Ayon sa driver ng tricycle, hindi niya namalayan ang paparating na motorsiklo dahil wala itong ilaw kaya't nabangga niya ito nang siya ay mag-U-turn. Ang insidente ay itinawag ng Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bacolod sa UNTV News and Rescue Team para magbigay ng paunang lunas. Nagtamo ng minor injuries ang tricycle driver at ang dalawang kasama nito. Samantala, nagtamo ng matinding sugat ang motorcycle rider sa ulo, mukha at galos sa kanyang kamay at paa. Ang dalawa nitong angkas ay nagtamo rin ng galos sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Bring ka mo ng hospital, sir. Budayan ka maginawa, man mo ay man. Galagas ka. Pulse ox, diba? Tumanggi ang driver ng tricycle at ang asawa nito na magpadala sa ospital. Samantala, ang dalawang angkas ng motorsiklo ay inendorso sa Amity at DRRMO, habang ang isa pang angkas ng motorsiklo at ang angkas ng tricycle ay dinala ng team sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. Pare hindi. Pare lang ha. Pare. Binigyan ng first aid ng UNTV News and Rescue ang isang lalaking sugatan sa Police Station 2, Bacolod City. Ayon sa pulis, nanlaban ang lalaki sa isinagawa nilang operasyon at nagdangkapang tumakas dahil isa ito sa subject ng buy-bust operation. Nangyari ang aksidente 1:00 ng madaling araw ng May 4. Masakit. Yung mga 1 to 10 kasakit. 1 ang hindi, 10 pinakasakit. Mga 5 na. Dati na, kaya mo na ba na ginawa? Yung bala ang ginawa. Naging level ko po ko kaya alam mo, patulog na yung sakitan. Nagtamo ang pasyente ng pasa sa iba't ibang parte ng katawan. Agad itong nilapatan ng pangunang lunas ng grupo sa pamamagitan ng pag-apply ng cold compress. Tumanggi ang pasyente na magpadala sa ospital at kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulis. Lizel Nael, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si James Bontuyan mula sa Maryland, USA. Good morning, Guya. Good morning, Sherwin at Annie at sa ating mga kasambahay. Nagbabala ang Medical Council ng New Zealand laban sa pagbibigay ng kapangyarihan sa mga politiko na magpasya kung sino ang maaaring mag-practice bilang doktor. Ito ay kaugnay ng panukalang pagbabago sa health regulations.
Ito ang umahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Mariing nagbabala ang Medical Council ng New Zealand laban sa pagbibigay ng kapangyarihan sa mga politiko na makapagpasya kung sino ang maaaring mag-practice bilang doktor sa gitna ng panukalang pagbabago sa health regulations. Ayon kay Health Minister Simeon Brown, masyadong komplikado at burokratiko ang kasalukuyang sistema. Kaya't nais niya itong gawing mas simple upang mapabilis ang pag-recruit ng mga doktor mula sa ibang bansa. Ngunit giit ni Medical Council Chair Rachel Love, hindi ang burokrasya ang pangunahing dahilan kung bakit nahihirapan ng mga dayuhang doktor na makapagparehistro. Aniya, 44% ng mga doktor sa bansa ay internationally trained at halos 70% ng mga bagong rehistro kada taon ay mula sa mga dayuhang aplikante, na wala pa sa 1% ang mga tinatanggihan. Ayon kay Dr. Love, ang mas malalim na problema ay ang mababang retention rate, kung saan 60% ng mga international doctors ang umaalis sa loob ng 2 taon, bunsod ng kakulangan sa suporta at integrasyon sa sistema. Ipinahayag din niya ang pangamba sa panukalang pagbuo ng tribunal na maaaring mawala ng political independence at tinuligsa ang planong alisin ang cultural competency bilang bahagi ng registration requirements. Giit ni Dr. Love, ang cultural safety ay mahalagang bahagi ng serbisyong medikal na nakasentro sa pasyente at napatunayan ng nakapagbibigay ito ng mas magagandang resulta sa kalusugan ng lahat ng komunidad. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Sinimulan nang ipatupad ang tigil putukan na idideklara ni Russian President Vladimir Putin. Samantala, mariin namang tinutulan ng Ukraine ang sabing hakbang ng Russia. Ito ang umahataw na balita ni James Hilario. Hataw Balita ngayon. Nagsimula na noong Miyerkules ang 3 araw na tigil putukan sa Ukraine na idiniklara ni Russian President Vladimir Putin. Kasabay ito ng paghahanda ng Russia para sa paggunita ng anibersaryo ng kanilang pagkapanalo sa ikalawang digmaang pandaigdig sa darating na Biyernes, May 9. Ayon sa Kremlin, iniutos ni Putin ang pagtigil ng lahat ng operasyong militar sa Ukraine mula May 8 hanggang May 11 bilang humanitarian consideration. Mariin namang tinutulan ng Ukraine ang tigil putukan. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, ito ay isang teatrong palabas. Muli rin niyang iginiit ang suporta sa panukalang 30 araw na tigil putukan mula sa Estados Unidos na tinanggihan naman ng Moscow. Ang tigil putukan ay tumatapat sa Victory Day ng Russia kung saan isinasagawa ang military parade sa Moscow na dadaluhan ng mga kaalyado ni Putin, kabilang na si Chinese President Xi Jinping. Samantala, inatake ng mga drone mula sa Ukraine ang Moscow sa ikalawang sunod na gabi habang naghahanda ang Russia para sa nasabing anibersaryo. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Opisyal na tinanggihan ng gobyerno ng Brazil ang kahilingan ng Estados Unidos na ideklara ang 2 kilalang gang bilang mga teroristang organisasyon. Ito ay kasabay ng patuloy na pag-uusap tungkol sa transnational na krimen at ang mga hakbang ng US upang labanan ang mga grupong may koneksyon sa magkabilang panig ng dagat. Ito ang humahataw na balita ni Christy Rosacia. Hataw Balita ngayon. Kamakailan ay tinanggihan ng gobyerno ng Brazil ang formal na kahilingan ng US State Department na ideklara ang 2 kilalang gang, ang Primero Comando DA Capital o PCC at Comando Vermelho o CV bilang mga teroristang organisasyon. Ito ay nangyari sa isang pagpupulong sa Brasilia noong Martes sa pagitan ng mga opisyal mula sa US sa panguna ni David Gamble at mga kinatawan ng Brazil. Ayon sa US, may kontrol ang mga gang sa ilang lungsod sa Brazil at may presensya rin umano sa 12 estado sa Amerika gaya ng Massachusetts, New York at Florida. Iniuugnay rin ng mga otoridad sa US ang mga gang sa gun smuggling, money laundering at iba pang iligal na gawain. Noong 2024, 113 katao na umano'y konektado sa mga ito ang na-deny ng visa at 18 Brazilian ang sinampahan ng kaso dahil sa iligal na pagdadala ng armas.
Ngunit ayon kay Mario Sarubo ng Brazil, hindi pasok ang mga gang sa legal na definisyon nila ng terorismo na para sa kanila ay karahasan laban sa gobyerno batay sa relihiyon o lahi. Samantala, pinalalakas ng US ang pagturing sa mga gang bilang terorista tulad ng ginawa nila sa Tren de Aragua at MS-13 nitong taon. May political na aspeto rin sa issue si Senador Flavio Bolsonaro, anak ng dating Pangulo, ay nakipagkita kamakailan sa Trump Organization at nagatid ng dosye na umano'y nag-uugnay sa mga gang sa teroristang aktibidad. Naninindigan ang pamahalaan ng Brazil na hindi nila kinikilala ang mga grupong ito bilang mga terorista, habang patuloy namang itinutulak ng Estados Unidos ang mas mahigpit na hakbang laban sa transnational na krimen. Kabilang na ang pagpataw ng mas mabigat na parusa at paglalaan ng karagdagang pondo. Christy Rosasia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Mararamdaman ang isang linggo na kalmadong lagay ng panahon sa Estados Unidos. Matapos ang sunod-sunod na severe weather, ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita Ngayon. Hindi karaniwan ang isang linggong kalmadong lagay ng panahon tuwing peak ng tornado season. Subalit hindi ito magtatagal. Inaasahan ng isang dramatikong pagbabago ng pattern sa kalagitnaan ng buwan na magbabalik ng mas aktibong kondisyon ng panahon. Noong nakaraang Marso, nagtala ng 236 na naiulat na tornado. Malayo ito sa karaniwang average na 80. Gayun din ang Abril ay nagtala ng 271 tornado na higit sa average na 182. Karaniwan ay nagiging aktibo tuwing Mayo ang mga kapatagan na inilalagay sa panganib ang mga lungsod tulad ng San Antonio, Austin, Waco, Dallas, Oklahoma City at Wichita. Kasalukuyang pinangungunahan ng hindi karaniwang Omega Block ang malaking bahagi ng Estados Unidos. Sa setup na ito, nakaayos ang tatlong sistema. Isang low pressure area, isang high pressure area, at isa pang low pressure area. Ang high pressure system ay nararanasan sa northern US at southern Canada, habang ang low pressure system sa western US ay nagdulot ng severe thunderstorm warning sa Needles, California. Samantala, ang isa pang low pressure system ay nasa lower Mississippi Valley. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nag-issue na ng urgent travel warning para sa India at Pakistan ang Canada. Nagbabala din ng Estados Unidos laban sa pagpunta sa Pakistan dahil sa kaguluhang nararanasan doon. Ito ang humahataw na balita ni Jenny Rico. Hataw Balita Ngayon. High degree of caution ang kailangan kung balak pumunta sa India at Pakistan ayon sa Canada. Malaki umano ang banta ng terorismo, insurgency at political unrest sa dalawang bansa. Nauna nang naglabas ang Estados Unidos ng Level 3 Reconsider Travel Warning laban sa Pakistan noong ika-7 ng Marso dahil sa patuloy na banta ng terorismo at armadong bakbakan sa lugar. Ito ang ikalawang pinakamataas na travel warning mula sa US State Department. Pinayuhan ng US ang kanilang mga mamamayan na iwasan ang mga lugar sa Balochistan Province at Khyber Pakhtunkhwa Province, kabilang ang dating federally administered tribal areas dahil sa mataas na panganib ng terorismo. Pinaiiwasan din ang India-Pakistan border at ang line of control. Ayon sa US State Department, patuloy ang pag-atake ng mga violent extremist groups sa Pakistan. Marami sa mga ito ay nagreresulta sa mataas na bilang ng mga biktima, lalo na sa malalaking pag-atake. Karaniwan din nangyayari ang mas maliit na pag-atake sa mga lugar na pinaiiwasan. Wala umanong pinipiling target ang mga terorista. Damay pati mga sibilyan sa mga pag-ataking layon sana sa militar at pulisya. Dagdag pa ng departamento, posibleng targeting ng mga terorista ang mga lugar ng transportasyon, pamilihan, shopping mall, military installations, paliparan, tourist attractions, paaralan, ospital, mga lugar ng pagtitipon at mga pasilidad ng gobyerno. Dati na rin naging target ng mga terorista ang mga diplomats at iba pang pasilidad ng Estados Unidos. Jenny Rico, humahataw sa balita ngayon. Sasagawa ng Interagency Weekend Service
caravan sa Barcelona sa May 31. Samantala, naglabas naman ng closure notice ang Philippine Consulate sa Winnipeg. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon! What's up, kabayan? Magbibigay ng overseas voting assistance ang Embahada ng Pilipinas sa Spain para sa mga kababayan nating botante sa Madrid at mga karatig lugar nito. Sa mga kinakailangan ng assistance, maaari kayong magtungo sa Filipino Chaplaincy in Madrid sa May 11 mula alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Para sa iba pang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Spain sa facebook.com/PHinspain. Magkakaroon naman ng Interagency Weekend Service Caravan sa Barcelona. Gaganapin ito sa May 31, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Philippine Consulate sa Barcelona. Ilan sa mga serbisyong ihahandog ay ang civil registration, dual citizenship application, NBI fingerprinting, OEC issuance, OWA at SSS services. Para sa kumpletong listahan ng mga serbisyo, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Barcelona sa facebook.com/PHinBarcelona. Pansamantala namang magsasara ang Philippine Consulate sa Winnipeg mula May 9 to 16. Muling magbubukas ang kanilang tanggapan sa May 19, 2025. Kung may emergency, maaari kayong mag-email sa consulatemmatters@philcongentoronto.com o di kayo tumawag sa 416-922-7181. Samantala, naglabas ang listahan ng Philippine Embassy sa Brunei ng e-passport na ready na for collections. Maaari mag-walk-in sa embahada upang maklaim ang inyong mga passport mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ang inyong lumang passport at resibo. Maaari makitang listahan sa official Facebook page ng Pasuguan sa facebook.com/PHinBrunei. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon! At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po dito sa Maryland, USA, ako si James Montuyan. Have a safe weekend, everyone. Makakapanayam natin ngayong umaga si Captain Noemi Kayab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard upang ibahagi ang mga paghahanda ang isinasagawa ng PCG at augmentation efforts para sa nalalapit na halalan sa darating na May 12. Magandang umaga po sa inyo, Captain Noemi. Thank you for joining us this morning. Magandang umaga po, Miss Annie and amigo Sherwin at sa ating po mga tagapakinig. Okay, ang first question namin, ma'am. Ano yung mga paghahanda? Ano yung mga augmentation plan ng PCG patungkol po dito sa nalalapit nating eleksyon, which is May 12, Captain Noemi? Yes po, sa ilalim po ng direktiba ni Pangulong Marcos Jr. at Department of Transportation Secretary Vince Dizon, ang Philippine Coast Guard po sa pamumuno ni Admiral Gavan ay nag-activate po na tinatawag po natin na Oplan Biyaheng Ayos. So simula po ngayon May 9 hanggang May 13, lahat po ng ating Coast Guard units and personnel are now in full alert status po. So ang atin pong 96 stations, 569 substations and 16 Coast Guard districts, kasama po ang aming mga operating units at assets ay nakaposisyon na po 24/7 upang magbigay ng mabilisang tugon at assistance, particularly po sa ating commission at election upang maisagawa po ang tinatawag po natin peace, orderly at credible conduct of national and local election po, lalo na po sa ating mga coastal provinces and island municipalities. So we also activated yung tinatawag po naming deployable response group and at aming medical personnel para magbigay po ng mabilisan na emergency response in case po may mga distress at sea at sa ating mga personnel na engage po sa ating election duties. So lahat rin po ng aming floating, air and land assets, communication equipments at aming mga operating units are also strategically placed and on standby sa lahat po ng aming mga distrito para mag-conduct po ng maritime security and to intensify po yung aming maritime law enforcement operations. So atin rin po sinusuportahan ang COMELEC sa pagbibigay po ng logistical support in ensuring that safe transport of election materials and equipment and election personnel by sea. So inaasahan rin po natin sa May 12 ang dagsa po ng mga tao na uuwi sa kanilang mga probinsya at sasakay sa mga sasakyang pangdagat. Kaya naman po naglagay rin tayo ng canine dogs sa mga major ports to provide po yung tinatawag nating layering inspection para maiwasan
naman po na may maikarga ng mga illegal na droga o mga illegal na mga bagay katulad po ng mga explosive na maaari po magdulot ng kapahamakan sa ating mga pasahero, barko at pantalan. So sa mga barko naman po, lalo na yung mga long voyage hours, ay maglalagay po tayo ng mga Sea Marshal teams sa mga passenger vessels na magbibigay po ng security assistance sa ating mga pasahero. So in the area naman po sa maritime safety, papaigtingin naman po ng Philippine Coast Guard ang compliance ng mga barko bago sila lumayag. So we will also intensify the conduct of the pre-departure inspection para masigurado po na ang lahat ng barko ay seaworthy before umalis po sa ating mga pantalan. So paiigtingin rin po natin, of course, the Philippine Coast Guard cannot do this alone. We will be intensifying and strengthening our efforts and partnership sa ating po mga interagency partners, katulad po ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Commission on Election, Philippine Ports Authority, Marina, iba pong national government agencies and local government units po. Captain Noemi, you made mention about the assistance na ini-extend nyo sa COMELEC, yung pag-transport ng mga materials, equipments, including personnel. May we know from you, at this point, ano po, tayo po ay Biyernes na ngayon, mayroon pa bang mga itinatransport na mga election materials, election paraphernalias, and personnel at this point po, ang PCG? Wala pa po naibigay sa amin na balita as of the moment po. So but the Philippine Coast Guard is always ready, ma'am, to provide full support sa COMELEC po natin, lalo na po yung mga island municipalities po na ang only mode of transportation is through the motor bank or only vessels po. Okay. Ma'am, you made mention about the returning residents. Ito yung mga magpa-participate, mag-cast ng kanilang mga vote noon sa kanilang mga lugar na pinanganakan o kung din talaga sila nakarehistro. Ma'am, sa experience niyo po, mga ilang porsyento ang mga returning residents every time na may election? Kung mayroon po kayong karanasan dito, ma'am, maybe you can share at kung sakasakali po, ay handa ba at may mga nakalaan bang mga masasakyan itong ating mga returning residents doon mismo sa mga panahon na sila po ay uuwi para makaboto? Opo, yes po. Actually, sa lahat naman po ng pantalan, no, meron po tayong coordination with the Marina and yung mga shipping owners po natin. So magpo-provide po tayo ng mga barko na nakalaan po para sa masuportan po yung pag-uwi ng ating mga kababayan. So, same with other, during the vacations, we will be expecting at least thousands, probably millions po na uuwi sa ating mga probinsya po. Okay, thank you for that, Captain Noemi Cayabyab. Mayroon po akong kasama si amigo Sherwin Columong, wala po dyan sa studio para din sa kanyang mga karagdagang katanungan. Amigo Sherwin, go ahead with your question. Yes, Annie. Ma'am, paano po ginagawa yung paano ang ginagawang hakbang ng PCG kontra illegal activities tulad po ng boat buying via water routes or transport ng unauthorized election materials? Well, sa atin naman po, meron po tayong mga intelligence units po na in partner sa ating COMELEC po. So ang part naman po ng Philippine Coast Guard, once we receive the information, then we will relay it to the COMELEC. And then we will be providing a law enforcement operation as necessary po. Opo. Doon po sa mga nakakaraang eleksyon, pagka ganito pong panahon, ano ho ba yung na-experience po ng PCG na mga illegal activities na inyo pong na-encounter, ma'am? At ngayon po ay tinututukan nyo? Well, dati po, yung posible po, dahil nabanggit po natin kayo na marami pong uuwi. Dati po may nare-receive po tayo mga balita na may mga kolorum po ng mga motorbangka na nag-ferry po ng mga pasahero. So ngayon po ay pinaigting na po natin ang ating presensya sa lahat po ng munisipyo. At of course, we have a collaborations with the local government units to ensure po na wala pong kolorum ng mga motorbangka or any sea transport po na aalis po na wala pong permiso o walang kaukulang clearance po sa Philippine Coast Guard. Again, we are looking for the safety of the passengers po, particularly sa ganito pong season. And doon po sa mga areas of concern na tinutukoy po ng PNP, meron din ho ba tayong papel doon sa mga ganon, ma'am? Like for example, yung mga hotspots areas po. Well, ang Philippine Coast Guard naman po ay kung ano po ang maibibigay ng suporta lang po natin na hihingin po ng COMELEC, we will provide po. And then lahat naman po ng ating assets, floating assets, land, and even our personnel are all on standby po to provide assistance.
Alright, thank you po. Back to you, Annie. Thank you very much, amigo Sherwin. Nabanggit, susugan ko lang yung tinatanong niyo a while ago. Captain Noemi, mayroon kayong coordination with the Commission on Elections and the LGUs. Now, yung pong, mayroon na bang ibinigay sa inyo ang LGU or even the COMELEC, okay, for that matter, na mayroon mga lugar na ikina-consider nila na dapat tutukan, mga rehiyon o mga lugar na naka-heightened alert, and then dapat ito naka-assign na sa inyo o in-assign na sa inyo, ma'am? Go ahead. Kung mayroon man po. Yes po. Doon sa mga hotspots na identified naman po ng COMELEC, yun po ay nakababa rin po sa ating mga Coast Guard offices po. Well, ang una lang po narinig ating balita ay sa bandang Bicol po, particularly in Masbate. So yun po yung ating tinututukan din. But then, kung ano po ang ibibigay na listahan ng COMELEC na hotspots area, then we will be fully utilizing and deploying our personnel po to provide assistance for the COMELEC. Okay, speaking of that place and Bicol, ilan po ang naka-standby dito sa lugar, ma'am, coming from your office? Lahat po ng aming substations and stations po sa kabuuang rehiyon po ng Bicol ay naka-standby na po para dito sa ating election time po. Okay. Again, ano yung panawagan ninyo, ma'am, sa ating mga kababayan, hinagad nanonood, and also sa mga returning residents na magkakast ng kanilang vote sa kanilang mga lugar, na babiyahe po? What are your reminders and announcement na pwede nyo pong ipagbigay alam sa kanila? Please go ahead. Opo. Sige po. So ang Philippine Coast Guard po natin ay magiging katuwang po ng ating gobyerno sa pagpapatupad po ng mapayapa at maayos na pagsasagawa ng ating halalan. So kaya naman po, again, ang Philippine Coast Guard cannot do this alone. That's why we're seeking the support of the public na sumunod po sa ating mga patuntunan po, no, lalo na sa mga safety regulations po bago po sumakay ng barko. So iwasan po natin magdala ng mga hindi dapat dalhin po sa loob ng barko para maiwasan rin po yung pagka-delay. And rest assured naman po na ating Philippine Coast Guard ay nakaantabay po sa ating mga pantalan. So in case na meron po kayong kailangan or informations or even assistance na kakailangan din po sa ating pagbabiyahe, ay andoon po ang ating Philippine Coast Guard para tugunan po ang inyong mga pangangailangan. Maraming salamat, Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard. Thank you for finding time with us. Magandang umaga po and keep safe. Pinaghahandaan na ng pamunuan ng Philippine Ports Authority ang paglobo ng bilang ng mga pasaherong dadagsa sa pangunahing pantalan bunsod ng nalalapit na halalan sa Lunes sa Bicol Region. Si Jerry Galicia humahataw. Hataw Balita ngayon. Batay sa tala ng Philippine Ports Authority o PPA Matnog, may mga paglobo na ng bilang ng mga pasahero sa Matnog Port. Sa regular na araw, ang average number of passengers sa pantalan na naitatala ng ahensya ay nasa 2,000. Subalit nitong May 2 hanggang May 5, tumaas ang pagdating ng mga pasahero na umaabot sa 8,500 individual kada araw. Bunsod nito, magdadagdag ng biyahe ang mga sasakyan pandagat ang bilang paghahanda ng pamunuan ng Philippine Ports Authority o PPA Bicol, partikular sa pantalan sa Matnog, Sorsogon. Noong araw ng Biyernes, May 2, nakapagpadala na ng liham ang PPA Port Management Office o PPA-PM o Bicol sa Marina para sa karagdagang biyahe ng mga roll-on roll-off vessels sa Matnog Port. Para ito sa pagdagsa ng mga pasaherong uuwi sa kanilang lugar, para makaboto sa Lunes, May 12. At upang matiyak ang maayos na operasyon sa pantalan, mas pinahusay pa ng PPA ang deployment ng mga tauhan at pagpapatupad ng mahigpit na pagdaloy ng traffic at crowd management. Naka-full alert status na rin ang kanilang security forces. Ayon pa sa ahensya, naglagay na rin ng malasakit, help desk, medical teams at sanitation crews para sa ligtas at maayos na pagbiyahe ng riding public. Hinihikayat naman ng pamunuan ng pantalan ang mga biyahero na planuhin ang kanilang maagang pagbiyahe at alamin ang mga impormasyon sa mga PPA official social media account at i-report agad ang mga kahinahinalang aktibidad sa mga otoridad. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon.
Sinailalim sa yellow category bilang area of concern ng Commission on Elections o COMELEC ay isang lungsod at 6 na bayan sa probinsya ng Bohol. Si Kier Saiman, humahataw live. Hataw Balita ngayon. Kier, ano-ano itong mga lugar na isinailalim sa yellow category? Ani, ito nga ang Tagbilaran City, bayan ng Buena Vista, Tubigon, Inabanga, Trinidad, Ubay at San Miguel. Base na rin ito sa kumpirmasyong ibinigay ni Attorney Eliseo Labaria, ang Bohol COMELEC supervisor. Sa yellow category of area of concern, ang mga nabanggit na lugar ay may history ng election-related violence o may presensya ng armed threats, halimbawa private armed groups o rebelde, kung kaya't kailangang mas tutukan ng mga otoridad, ngunit wala pa ito sa critical na level. Nauna na rito nagsagawa naman ng simulation exercise o SIMEX ang Bohol Police Provincial Office nito lamang Mayo 2 bilang paghahanda sa nalalapit na midterm election at palakasin pa ang koordinasyon ng interagency. Kahapon matagumpay na nagsagawa ng deployment briefing at send-off ceremony ang Bohol Police Provincial Office para sa dagdag na personnel na itatalaga para sa national and local election 2025. Ang nasabing aktibidad ay ginanap sa BPPO Parade Ground, Camp Daguhoy, lungsod ng Tagbilaran, Bohol. At yan ang update dito sa Bohol. Balik sa inyo, Ani. Maraming salamat, Kier Saiman. Live mula po dyan sa Tagbilaran, Bohol. Hataw Balita ngayon. Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Awit Kapitulo 62, talatang 7. Nasa Diyos ang aking kaligtasan at aking kaluwalhatian, ang malaking bato ng aking kalakasan at ang kandungan ko'y nasa Diyos. Happy birthday kay Tita Nene La Pastora. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ikasyam sa buwan ng Mayo 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sabi ni Adet kay Sis Diyosa, no more bati, late na tayo, Alex. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at iba't ibang panig naman. Ano man po, si Annie Mentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.